Hi guys! Welcome back again, Mimila Perlas Farm. For today's content guys, ipakita ko sa inyo ang gamot, ang alternative feeds namin para sa aming mga manok. At the same time guys, gamot sa mga manok naming nalumpo. Alam ng mga mamanukan dyan, yung mga nag-chicken farming, heritage chicken, native chicken, or what kind of breed na mga chickens na nag-aalaga. Alam nyo guys kung ano ang tinutukoy ko na nalumpo na mga manok. Ito guys, ito lang yung gamot guys, oh. Ito lang yun. Matagal kami nakadiscover nitong gamot na to guys. Banana trunk, or kung tawag sa Bisaya, bani sa saging. Bani ang tawag nito sa amin guys, kasi nasa Bisaya kami guys. Ito. Bani lang pala guys ang gamot ng nalumpo ng mga manok. Ito lang talaga siya guys. Nalaki na may problema sa aming mga manok. Napakadami kasi namin mga heritage chickens guys. Noong una, bumili kami ng mga gamot guys noong nakikita namin na meron ng nalumpo ng mga manok. Tulad nito guys, oh. Yan guys. Ganyan ang mga manok namin. Hanggang sa dumagdag, meron na naman as in marami nang nalumpo guys. Nawala na kami ng pag-asa guys. Wala na talaga kasi wala namang pagbabago kahit pinainom naman ng antibiotic. Kaya hanggang natuklasan naman ito guys. Natuklasan ko to guys nang hindi sinasadya. Ang nangyari nito guys, dahil nga sa sobrang mahal na feeds, biro mo, nag-isip kami ng maraming alternative feeds na ihahalo namin sa feeds para naman ma-lessen yung bawas-bawasan naman yung sakit ng bulsa ng pagbili ng mga feeds na pakamahal. Hanggang bumaba naman doon ang hindahan-dahan. Pero ano pa rin guys, 1.9 plus, 1.8 plus, 1.7 plus, ganun pa rin kamahal ang feeds guys. Kaya isip ako ng maraming alternative. Tingnan nyo guys, pakicheck sa aking mga previous mga video. Nandyan yung mga iba't ibang alternative feeds na pinapakain ko sa aking manok. At okay naman din guys, napakagandang mga alternative feeds. Kaya ang purpose nito guys, kung bakit ko ito natuklasan guys, is para sa alternative feeds, para idagdag sa ihalo dito para naman mabawasan, makatipid ako guys sa aking mga pagbibili nitong mahal na feeds. Kaya ito ang ano ko kasi marami kang makakita nito guys, makahingi ka lang sa mga kapitbahay mo kahit saan ka pwede. Marami ka talagang mahahanap nito guys, makukuha nito guys kahit saan ka lang lilingon dyan sa mga kapitbahay mo, yung mga nagputol ba ng nag-harvest ng bunga, yung kanyang puno na pinagputulan ng bunga, pwede yun guys. Pero kadalasan guys namin ginagamit yung pinutulan na may mga bunga na harvest, yung puno niya, yun ang ginagamit. Kaya kahit saan guys, makahingi ka na sa kapitbahay, yung may nagputol dyan na bunga, pwede talaga guys, kahit saan. Kaya yun, accidentally talaga guys na natuklasan ko lang itong banana trunk guys, natuklasan ko lang kasi pinakain ko talaga itong banana trunk para makatipid ako sa aking mga feeds. 50%, minsan 70% pa ang hinalo ko guys. 70% nito, 30% lang nitong feeds ang mixture ko guys. Kita mo? 70% ang natitipid mo guys. Kaya yun ang purpose nito kung bakit ito natuklasan. Hanggang pagkain, hindi ko na talaga walain guys. Tuwing umaga kung pagkain sa mga manok, 70%, 50 to 70%. Pagkahapon namang pagkain kasi twice na si pinapakain. Pagkahapon naman, ganun pa rin, 70% or 50%, 30%, 50%. Ganun pa rin pagkain guys. Hanggang sa tumagal guys, 1 buwan, 2 buwan, 2 buwan, higit, malapit na mag-3 buwan. Yun pa rin, tuloy-tuloy ito guys. Tuloy-tuloy. Alternative na lang yung mga dahon-dahon na pinakita ko sa previous videos ko, previous video. Yun guys, check nyo guys. Yun pa rin, ito talaga ang pinaka-major kung hinahalo nila guys. Araw-araw, every pagkain nila. Napapansin ko siya guys, unti-unti ko napapansin na siyempre, napakadami ko ba namang mga manok guys, hindi mo talaga siya mapapansin araw-araw. Pero 600 heads ang mga manok ko guys, 300 na decal brown, 300 na Habar Saso, tapos meron pang mga base Bisaya dyan, mga native, saka meron pa karayong kunting Shamu,
napakadami ko talagang manok guys. Hindi mo yan mapapasin kung hindi mo talaga siya titigan. Nag-analyze kami ngayon guys kung bakit nawala na yung nalumpo. Gumaling na yung nalumpo. Tulong-tulong kami na ngayon. Tatlo kami guys eh. Tulong-tulong kami ngayon pag-analyze. Sabay-sabay namin kwento-kwento. Bakit? Ano kayang nangyayari? Ano kayang... Hindi naman tayo nagbigay ng mga antibiotics eh, kasi nagsawa na kami. Kami nagpainom ng gamot. Yun pala guys, ito pala siya. Pina-flashback namin na ano bang binigay natin sa kanila na nakakagaling sa kanilang lumpo. Wala naman tayong ibang, yung mga dahon-dahon. Mga alternative ng mga dahon-dahon. Hindi naman yun gamot. Ito guys, inalayas namin. Baka yung bani. Ito banana, baka. Kasi di ba ito, rich in potassium tong banana guys. Di ba? Super high in potassium. Di ba ang pag tayo kasi guys, ang tao kasi pag low in potassium, mahirap yan maglakad. Parang walang lakas yung kanyang paa. Pero dito, kain ka ng maraming saging para tataas yung potassium mo. Kaya na ano ko guys na rich in potassium to, baka ito ang nakagaling doon sa mga manok kung nalumpo. Yun pala talaga siya guys. Gumaling yung mga manok naming nalumpo. At saka, grabe talaga guys, ang dami talaga nalumpo. 600 plus ba namang mga manok guys, kung gaano kadami yung mga nalumpo niyan. Alam niyo yung mga nagmamanukan, alam niyo na kung gaano talaga hawa-hawa pa ganyang kadaming mga manok. Kaya ito guys, gayahin nyo na. Alam ko marami dyang mga nagmamanukan dyan na nakaranas ng ganong sakit na mga bigla na ng nalumpo hanggang hindi naman talaga gagaling. Ito siya guys, accidentally kung natuklasan na ito pala yung nakakagaling sa aking mga manok na nalumpo. Ngayon guys, wala nang nalumpo. Kaya gayahin nyo na guys. O, ganirin na guys, ipakita ko sa inyo kung paano. Halika. Proceed tayo guys kung paano natin i-prepare ang aking feeds para sa manok na nakakatipid na siya sa aking mga feeds, gamot pa siya sa lumpo. Ngayon guys, kukuha na ng feeds, ihalo doon sa tinadtad na bani na yun. Yan Integra 3000. Ayan. Ayan na guys, halo na ang feeds. Ayan. Ganun lang siya kakunti ang feeds, ihalo. Tapos ang tinadtad na puno ng saging, ang dami. See? 30% lang ang feeds. Kaya yung tubig na yun, nasip-sip yan ng feeds. Maya-maya, pagkatapos ng paghalo, wala nang tubig yun. Hindi na nakita yung feeds. Puro bani, puro puno na ng banana trunk na lang yung nakikita lahat hindi mo na nakikita yung feeds kahit i-focus mo. Hindi na visible yung feeds. Ayan wala na yung tubig, nahalo na sa feeds, nasip-sip na. Ready to serve na yan sa mga manok. Ayan, yung tatlong nandito, 4, 5. Ayan, sample sa kanilang pagkain. Yan, nag-uscoop na guys, nagalagay na sa balde kasi isa-serve na yan doon sa mga manok. Ayan na sila guys Yung dito sa labas, ayan na sila.
Ganyan ka at takam na takam sila ang mga manok sa kanilang pagkain. Ayan. Hala. Ito sila may sakit yan. Kaya in-special yung kanilang pagkain. Pero ito, walang sakit. Yung isa. Lipat dun kasi may sakit ka. Ayan, doon ka. Kailangan ang aking mga manukan, guys. Ito. Yan sila. Pasok tayo sa pinto. Tingnan nyo sila. Sunod na sunod. Tingnan nyo. Kung gaano sila kataka. Kasi alam na nila kung gaano kasarap yung kanilang pagkain. Ayan, Yan pa nga lang yung nandito ha. Dito pa lang yan. Meron pa doon sa mga rooms dyan. Sa mga building na yan. Nandiyan pa. Tapos nandito pa rin iba. Yan yung nandito. May nakawala yung Bisaya yan. Sunod na sunod yan sila. Sunod. Tapos meron pa rin doon, Yan sila, Ganyan sila, guys, ka. Ganyan sila kasaya kung pinapakain, Hala. Ganyan. Tapos yung nandoon, nakanet. Wala pa. Ganyan sila, guys, kasarap sa kanilang pagkain. Ito yung aming mga breeders. Hubbard, Saso. Yung nandito, ang decal brown nandoon sa kabilang mga rooms. Tapos dyan, marami pa din dyan, guys, mga kahon niya ng mga na sisiw na na-incubate namin. Ayun din sila, Atat din sila, Marami din dyan. Sa extension yan. Ganyan sila, guys. Kasayat sa kanilang pagkain. Organic feeds. Bani ng saging. At saka kunting feeds. Ganyan sila. Ito talaga yung hindi namin winawala na pagkain. Inaalis yung bani ng saging para hindi na makapasok ulit ang pagkalumpo ng mga manok. Hindi na sila dapuan ulit. Sila. Ayan. Hindi na ako pupunta dun sa rooms kasi nagkuha pa yung aking kasama. Hoy, huwag mag-away. Nagkuha pa ang iba. Ang iba para i-serve din sa ibang mga rooms. Wala. Ang sarap papakinggan yung taguktok sa plastic na nilalagyan ng plastic na. Oh, nag-away naman ka. Kaya naglagutok, taguktok ang kanilang pagkain. Ang tunog din ng plastic. At ayun na nga, guys, nakita niyo na kung ano yung gamot ng aking mga manok na nalumpo. At the same time, guys, super tipid kung saan kami nakakatipid ng napakalaki sa aming feeds para sa aming mga manok. 70% na bani at saka 30% lang na konsumo ng feeds. Napakalaki talagang gaan sa bulsa. Pero ngayon na meron na akong hinalong bani at saka yung iba-ibang mga dahon, nagiging 2.5 araw na, guys, ang aking isang sako na feeds. Okay, guys, pwede niyong gayahin, guys, dahil para mawala yung sakit na sa nalumpunin yung mga manok. Pakigay, guys, napakalaking ginhawa talaga sa ating mga nagmamanokan. Okay, guys, kung nakatulong sa inyo itong aking video, paki-subscribe naman, guys. So, isang subscribe at saka isang like naman dyan, Paki-share na rin, guys, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kakilala na nag-alaga ng mga manok, nagmamanokan.
para makatulong din sa kanila. Kasi nanood ako sa video guys ba, kasi noong kasalukuyan pa ang nagkakasakit ng mga lumpo ang aking mga manok. Tulo ako search sa YouTube sa mga nag-vlog ng mga nag-chicken farming, kung ano yung ginagamot sa kanila. Ginagaya ko rin yung kanilang mga antibiotics. Wale guys, wale. Kaya ito talaga guys, wala ako nakitang ganitong klaseng paraan, solusyon sa pagkawala ng mga nalumpo na manok. Ito talaga guys, the best. Paki-share guys sa kanya para makatulong. Kaya guys, maraming salamat sa pagpanood. Maraming salamat sa pag-subscribe ninyo at saka sa like. Maraming tulong sa akin guys. Tingnan niyo yung aking kamay. Madumi. Kasi nakakamansa yung bani ng saging. Bye guys! Salamat! Happy farming!